Grade 11, isang makabuluhang araw na naman ang talakayan ang ihahatid ko sa inyo. Kaya't ano pang hinihintay niyo? Buksang maigi ang inyong mga mata at talasan palalo ang pandinig para sa siksik at liglig na umaapaw na kaalaman inyong matututunan ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Grade 11, kung kayo'y handa na, pusong reaksyon ang pindutin niyo. Talagang handang-handa na kayo, kaya tara na at muli nating balikan ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Pero bago ang lahat, ngayong araw ay lilinawin natin ang mga sumusunod na mahalagang kasanayan. Una, nasusuri ang mga pananaw ng iba't ibang author sa isinulat na kasaysayan ng wika at ang ikalawa, nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa. Sasagutin rin natin ang mahalagang tanong na bakit mahalagang malaman at maunawaan at mapahalagahan ang kasaysayan ng wikang pambansa? Bakit nga ba Grade 11? Grade 11, ngayong malinaw na sa atin ang lahat ng dapat sagutin, malaman at isagawa, naghanda ako ng isang maikling gawain. Aking susuriin kung talagang nakinig kayo sa talakayan noong nakaraang aralin. Tumpak o ligwa. Suriin ang mga pahayag sa bawat bilang. Itipa ang tumpak kung ang pahayag ay tama at ligwak naman kung ito ay mali. Alam kong nasasabik na kayo kaya't atin nang simulan para sa unang bilang. Tungkulin ng wika, pambansa na mailago mang batayang wika sa lahat ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Tumpak o ligwak? Ikomento na yan. At ang tamang sagot? Tumpak! Para sa ikalawang bilang. Ang Pilipinas ay kabilang sa pamilyang Austronesian o Malayo-Polynesian na sumasaklaw sa maraming wika na matatagpuan sa mga bansang nasa timog silangang Asya gaya ng Indonesia at Malaysia. Tumpak o ligwak? Ikomento na yan. Ayan, nakikita ko ang inyong kasagutan dahil ang tamang sagot ay tumpak! Magaling Grade 11 para sa ikatlong bilang. Ang surian ng wikang pambansa ay ang samahan na nangangasiwa sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ito ba ay tumpak o ligwak? Ang tamang sagot? Tumpak! Grade 11, kung inyong matatandaan, noong ika-13 ng Nobyembre, taong 1936, itinatag ang Batas Commonwealth bilang 184 o ang surian ng wikang pambansa na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang pambansang wika kung saan ginagampanan nila o ginampanan nila ang kanilang tatlong mahalagang tungkulin. Review tayo mga anak. Una ay ang pag-aralan ng mga pangunahing wikang sinasalita. Ikalawa, pagtibayin at paunlarin ang isang pangkalahatang wikang pambansa. At ang ikatlo, piliin ang katutubong wika na higit na mayaman sa panitikan gamit sa sentro ng kalakalan at ng nakararami. Para sa ika-4 na bilang, noong 1876, panahon ng himagsikan, Ingles ang naging wikang opisyal ng katipunan batay sa ipinahayag ng Saligang Batas ng Biak na Bato. Tumpak o ligwak? Ano kaya ang sagot, Grade 11? Tingnan natin. Ito ay ligwak. Mga anak, matatanda ang Tagalog at hindi Ingles ang naging wikang opisyal ng katipunan. Iyon ang wika at naging medium sa mga pahatid sulat at dokumento ng kilusan. Magaling, Grade 11. Tingnan natin ang huling bilang. Si Manuel Luis Quezon E. Molina ang ama ng wikang pambansa. Hindi maaaring kayo ay mali sa bilang na ito. Tumpak o ligwak? At ang tamang sagot? Isipang mabuti. Tumpak! Si Pangulong Manuel Luis L. Quezon. Luis Quezon ay may malaking
nag-ambag sa pagkakatatag ng wikang pambansa. Gayon din, siya ang dahilan ng pagkakaroon ng surian ng wikang pambansa. Pagbati Grade 11, talagang naunawaan at natamo na ninyo ang pagkatuto noong nakaraang talakayan. Kaya't ang inyong kaalaman, atin pa yang dagdagan. Inaasahan ko ang inyong aktibong pakikinig at pakikibahagi sa ating magiging talakayan ngayong araw. Kaya kung kayo'y handa na, ating isagawa ang ikalawang gawain. Ito ay ang Picture Perfect. Mula sa mga larawang inyong makikita, puna ng wastong letra ang mga kahon upang mabuo ang salitang inilalahad sa bawat bilang. Picture Perfect, atin nang simulan. Tingnan natin ang unang bilang. Picture Perfect, ikomento na yan. Ano kaya ang tamang sagot? At ang tamang sagot? Mahusay Grade 11. Ito ay Amerikano para sa ikalawang bilang. Picture Perfect, ikomento na yan. Sino kaya sila? Ano kaya ang ginampanan nila sa ating mga Pilipino noong unang panahon? Nako, nakikita ko, marami nang sumasagot. Ang tamang sagot ay Thomasites. Magaling Grade 11. Sila ang 540 guro mula sa Amerika na ang layunin ay makapagbahagi sa mga Pilipino ng kanilang kaalaman sa iba't ibang asignatura. Tinawag ang mga guro na Thomasites dahil sa pangalan ng barkong nagdala sa kanila mula sa kanilang bansa patungo sa Pilipinas. Ika-4. Picture Perfect. Nagmamadali si Mami, 3 pa lamang. Ano kayang pinapakita sa larawan? Tingnan mabuti, Grade 11. Ayan, nakita ko na ang mga tamang kasagutan. Kung paaralan ng iyong kasagutan, ikaw ay tama. Namimiss na rin ba ninyo ang inyong mga silid-aralan? Huwag mag-alala dahil nalalapit na rin ang ating pagkikita-kita at pagsasama-sama. Para sa huling bilang. Naku, alam na ninyo yan. Picture Perfect, ikomento na yan. At ang tamang sagot? Intelihente, mga Hapon ang ipinapakita sa larawan. Mahuhusay, nakunan ninyo ng wastong letra at natukoy ninyo ang mga salitang ipinapakita sa bawat larawan. At alam kong sa ngayon, iniisip nyo na naman kung ano ang kaugnayan ng mga salitang iyan sa ating tatalakayin. Mula sa mga salitang iyan, muli nating balikan ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano at Hapon. Gayon din ang ilang mga pananaw ng mga kilalang manunulat tungkol sa kasaysayan o pinagdaanan ng ating wika bago natin matamo ang wikang pambansa. Alam kong kayo'y nasasabik na kaya't atin na tong simulan. Balikan natin. Maraming mga mananakop ang dumating sa ating bansa. Lahat sila ay may mga magagandang iniwan sa atin na nakaimpluwensya sa ating kultura, tradisyon, maging sa ating paniniwala. Higit, may malaki rin ang kanilang impluwensya sa ating wikang sinasalita. Nagsimula man tayo sa paggamit ng mga simbolismo na tapos naman tayo sa pagkakaroon ng wikang pambansa na hanggang sa kasalukuyang panahon ay ating patuloy na pinagyayaman. Kaya, noong Agosto 13, 1878 ay dumating ang mga Amerikano sa Luok ng Maynila sa pamumuno ni Almirante Dewey. Sa panahong ito, ginamit nilang instrumento ang edukasyon sa sistema ng pampublikong paaralan. Kung noong panahon ng mga Kastila ay pinigil nila tayong matutunan ang kanilang sariling wika at ipinalaganap nila sa atin ang kanilang reliyon, iba naman ang naging pamamaraan ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ipinag-utos ni Pangulong William McKinley na bumuo ng komisyon na ipatutupad sa ating bansa. Dahil sa pagpapahalaga nila sa edukasyon at pagnanais na matuto tayong mga Pilipino ng wikang Ingles ay nagkaroon tayo ng mga
sinaunang guro. Ang ating mga ninuno at ito ay ang tinawag nating mga Thomasites. Sila ang 540 guro mula sa Amerika na ang layunin ay makapagbahagi sa ating mga Pilipino ng kanilang mga kaalaman sa iba't ibang asignatura. Tinawag, pag-uulit, silang mga guro o mga Thomasites dahil sa pangalan ng barkong nagdala sa kanila. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, grade 11, ay naudlot ang pagkakaroon ng bansa ng wikang sarili. Tila ang sinakop ng mga Amerikano sa kapangyarihan ng Philippine Commission o batas bilang 74 na nag-uutos na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralan sa buong kapuluan. Malakas ang panghatak ng kanilang daladalang edukasyon kaya't ang ilang dating taal na Tagalog ay natuto ng Ingles na naging kahanga-hanga dahil tunay na natuto at nakagagamit ng Ingles ang ating mga ninuno noon. Tunay nga, no? Talagang nakagagamit at nakapagsasalita sila ng Ingles. Sa paniniwala ni Cameron Forbes, naniniwala ang mga kawal ng mga Amerikano na mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan ng Pilipinas ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ng mga Pilipino at Amerikano. Oo nga, no? Kaya nagtatag ng lupon si Pangulong William McKinley sa pamumuno ni Jacob Scarman na ang layunin ay alamin ang pangangailangan ng mga Pilipino at isa sa kanilang tinugunan ay ang pagkakaroon ng mga paaralan at kaugnay nito ang pag-uutos sa paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo o medium sa pagtuturo sa lahat ng paaralan o tumutukoy sa Philippine Commission o Batas 74 noong 1900 at sa huli, natutunan na talaga namang tinangkilikri ng mga Pilipino ang wikang Ingles. Dumami rin ang umayon at nagtanggol sa Ingles na ito na naging wikang opisyal at gamitin sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Ang pagpapahalaga sa Ingles ay napatunayan sa pagkakasulat ng ating Saligang Batas 1935. Noong naging masigasig si Pangulong Manuel L. Quezon upang magkaroon ng wikang pambansa, kaya iminungkahi niya na dapat magtatag ng surian ng wikang pambansa upang pag-aralan ang mga suliranin at makapili ng wikang pambansa. Balikan natin ang 4 na batayan na ginamit sa pagpili ng magiging wikang pambansa. Una, ginagamit na nakararaming Pilipino na siyang wika ng Maynila na sentro ng kalakalan. Ikalawa, kailangan ginagamit sa pagsulat ng mga pinakadakilang panitikan ng lahi. Ikatlo, may pinakamaunlad na balangkas, mayamang mekanismo at madaling matutuhan ng mga Pilipino. At ang huli at ika-4, maraming salita na may pinakamalapit at hawig sa ibang wika. Tunay ngang maraming naganap noong panahon ng mga Amerikano, ngunit kung ating susuriin, naging maganda rin naman ang kanilang naiambag sa ating wika sa kabila ng ilang hindi mga magagandang nagawa sa ating bansa. Noong panahon naman ng mga Hapon, o yung tinatawag nating tinawag at tinagurian nating gintong panahon ng panitikan, sa pagsiklab na ikalawang digmaang pagdaigdig na nagbunsod sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula taong 1941 hanggang 1945 na tinaguriang gintong panahon ng panitikang Pilipino, naging malaya tayo sa paggamit ng Tagalog. Nakatutuwa, hindi ba grade 11? Noong Pebrero 17, 1942, unti-unting naitanghal bilang wikang pambansa ang Tagalog. Kasabay nito, ang pagpapagamit sa mga Pilipino ng katutubong wika, partikular ang Tagalog, sa pagsulat ng iba't ibang genre ng panitikan. Hulyo 24, 1942, ipinatupad ang Order Military bilang 13 na nagsasaad ang opisyal na wika ay Nihongo at Tagalog. Naging masigla sa mga panahong ito ang mga manunulat ng iba't ibang genre ng panitikan, lalong-lalo na sa maikling kwento na gamitin ang wikang sarili
sa kanilang mga katha. Ibig sabihin, tayo noong panahon ng Hapon ay nagkaroon ng kalayaang gamitin ang ating sariling wika. Higit taong 1,943 isinaadang pagtuturo ng Tagalog sa lahat ng paaralang elementarya at ipinakilala ito bilang isang asignatura o wikang Tagalog sa curriculum. Tunay ngang ang wika ay buhay at nagbabago grade 11, ngunit habang tumatagal, tunay itong nakahanga, tuluyang yumayaman at nagiging mahiwaga. Ang wika ay mahalaga sa bawat isa, anuman, sino man, at kahit ano paman ang makaimpluwensya sa ating wika, hindi maitatanging ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mayaman sa wikang sinasalita. Grade 11, tunay na siksik, liglig at umaapaw mga impormasyong inyong nabalikan, natutunan, nalaman tungkol sa kasaysayang muli ng ating wikang pambansa sa panahon ng mga Amerikano at mga Hapon. Maging ang ilang batas upang mapagyaman ito. At ngayon, ano kaya ang pananaw ng ilang mga manunulat tungkol sa ating wikang pambansa? Halintulad ng natalakay natin noong nakaraang linggo sa pananaw ni Ginoong Patrocinio Villapuerte. May ilang mga manunulat rin ang nagpahayag ng kanilang pananaw. Makikilala natin ang ilan pang mga tao na may ambag sa wikang sinasalita. Ating pakinggan at unawain ang alon sa buwan, bangka sa panahon ng kasaysayan ng wikang Filipino at ng Pilipinas ni Dr. Niña Cristina L. Zamora. Grade 11, paalala, huwag kalimutang magtala ng mga mahalagang impormasyong inyong maririnig, matututunan at mababasa. Maaaring magamit natin yan sa ating mas malalim na talakayan mamaya, kaya't ihanda ang inyong mga sarili. Kaya ngayon, panoorin natin ang presentasyon. Alon sa Guwan, bangka sa panahon ng kasaysayan ng wikang Filipino at ng Pilipinas ni Dr. Niña Cristina L. Zamora. Ayon kay Dr. Zamora, aniya ang wika at kultura ay magkaugnay. Naniniwala siya na ang wika ay nakabatay sa kultura, gayon din ang kultura. Ito ay nakaugnay sa wika. Bukod pa rito, malaki ang kaugnayan ng dalawang ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman binigyan niya ito ng metapora na alon, sagwan at bangka. Alon, ito ang pataas at pababang galaw ng tubig sa dagat. May tatlong ibig ipakahulugan si Dr. Zamora sa alon na may kaugnayan sa wikang pambansa. Una, ang identidad ng wikang pambansa. May pagkakaiba ang Tagalog, Pilipino at paano ito naging wikang Filipino ngayon sa kasalukuyan. Arkitekto o inhinyero ng wikang pambansa. May mga hindi kilalang tao na naging daan rin upang maitaguyod ang wikang pambansa. Sino-sino nga ba sila? Felipe R. Jose, 1934, mula sa Mount Province, isa ring delegado, ginamit niya ang Tagalog sa isang bulwagan. Ayon sa kanya, ang wika ng isang bansa sa sansinukuban ay siyang mabisang ginamit na kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin, pagtuklas ng karunungan at pagtatanggol ng mga karapatan. Ikalawa ay si Wenceslao Binzons, isang abogado mula sa Camarines Norte, isa ring delegado. Marami siyang naisulat na artikulo tungkol sa Tagalog at ayon sa kanya, ang Ingles ay magiging opisyal na wika ng bansa. Alberto Romualdez, sinasabing unang bayani ng wika.
Siya ay nagmula sa Leyte. Bumuo ng batas upang itadhana ng konstitusyon ng 1935. Nagpatibay ng Commonwealth Act 184 o National Language Law na bubuo ng mga hakbang sa wikang pambansa. Jaime C. de Vera, Waray, unang tagapangulo ng linangan ng wikang pambansa na mula rito hinirang ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Gamit ng wikang pambansa. Ayon sa kanya, ang wika ay matagal na nakikipaglaban upang isulong ang Filipino na huwag matanggal sa kurikulum sa kolehiyo bilang asignatura. Dagdag pa niya, hindi nagbago ang pangangailangan ng tao sa paggamit ng wika. Ikalawa ay sagwan. Ito ay maikli at lapad na piraso ng kahoy na ginagamit upang pausarin ang bangka sa tubig. Una, ito ay kahalintulad sa batas ng wika. Ito ay mga batas at polisiya ng wika na kinakailangang ipatupad at nasusunod ng maayos at matiyagang ginagamit. Mga bayani ng wika. Ang bawat Pilipino ay maaaring maging bayani, batay sa kung paano isa-isip, isa-puso at isagawa ang pagpapalaganap ng wika. Katlo, mga paggamit ng wika. Kailangang isalba at huwag patayin ang wika dahil ang kultura at kasaysayan ay namamatay. Maliit na sasakyang pantubig na karaniwang yari sa kahoy, naging bahagi ng kasaysayan ng Balangay. Dito nagmula ang terminong barangay. Ang Pilipinas ay maraming kultura kaya kinakailangang salo-salo, sama-sama, tulong-tulong ang bawat Pilipino sa pagtataguyod nito sa tulong ng wika. At sa huli, ang hamon para sa lahat, hindi sana. Magpaalon sa halip na ialon. Magsagwan sa halip na sumagwan. At mamangka sa halip na bangkain. Marami ba kayong natutunan mula sa inyong napanood? Pagpapatunay lamang iyan sa napakaraming tao sa ating bansa ang tunay na nagpahalaga, nagmahal at higit nakipaglaban upang tayo'y magkaroon ng wikang pambansa. Ngayon ay suriin natin ang ilang mga pananaw ng mga manunulat sa akdang inyong nabasa at napakinggan. Ating isagawa ang SKL, opinion ko. Share ko lang, opinion ko. Itipa lamang sa comment section ang inyong mga reaksyon sa pananaw ng mga manunulat tungkol sa ating wikang pambansa. Simulan natin. Para sa unang bilang, ang wika ng isang bansa sa sansinukuban ay siyang mabisang ginagamit na kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin, pagtuklas ng karunungan at pagtatanggol ng mga karapatan. Yan ay ayon kay Felipe R. Jose. SKL, opinion ko, itipa mo na yan. Tingnan natin ang inyong reaksyon sa kaniyang pananaw. Ayan, grade 11. Talagang nag-iisip ang bawat isa. Magaganda ang kinumento ng iba. Ayan. May mga ilang mag-aaral na talagang nagbigay ng reaksyon sa pananaw ni Ginoong Felipe R. Jose. Sa akin, bilang karagdagan, share ko lang din ha. Tunay na ang wika ay mahiwaga. Napakaraming gamit nito sa ating sarili. Ngunit isa sa mahalagang gamit nito ay ang maipahayag ang ating mga damdamin. Tingnan natin ang ikalawa. Ang wika at kultura ay magkaugnay. Naniniwala siya na ang wika ay nakabatay sa kultura at ang kultura ay nakabatay sa wika. Ayon yan kay Dr. Nina Cristina L. Zamora. SKL, opinion ko, ikomento na yan. Itipa na ang inyong reaksyon.
Wow! Nakatutuwang makita ang inyong mga komento. Mahusay, grade 11. Ang wika ay tunay na salamin ng ating kultura, ating kaluluwa. Ang ating sinasalita ay minsang pagpapakita ng ating tradisyon at paniniwala na bahagi ng ating kultura. Grade 11, lubos ang aking kagalakan sa inyong pakikisa at pakikibahagi ng inyong mga natutunan sa inyong mga natutunan ngayong araw. Tunay kayong mga mahuhusay at ngayon, para tunay kong masukat ang inyong kaalaman, sagutin natin ang maikling gawaing aking inihanda. Mahusay, 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 grade 11. Kaya sagutin natin at isagawa ang PKPM. Piliin mo, pananaw ko, piliin mo. Tutukuyin lamang kung kaninong pananaw nagmula ang mga sumusunod na ideya. Iti ba ang surpat? Kung ito ay nagmula kay Ginoong Villapuerte at Dr. Ninya naman, kung ito ay nagmula kay Dr. Zamora. Alam kong kayo'y handang-handa na, kaya't atin ang simulan. Tandaan, ito'y balik-aral lamang sa pananaw ni Ginoong Villapuerte noong nakaraang linggong aralin. Kaya isiping mabuti ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, kanino kayang pananaw yan? Kaninong opinyon? Bawat Pilipino ay maaaring maging bayani. Tama nga naman. Batay sa kung paano isa isip, isa puso, at isa sa gawa ang mga pagpapalaganap ng wika. PKPM, ikomento na yan. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ayan, ang mga komento nila. Tingnan natin. At ang tamang sagot ay Dr. Ninya. Yan, magaling, grade 11. Papakinig lang natin yan para sa ikalawang bilang. Ang ilang mga mananaliksik na maalam sa pagdukal ng karunungan sa larang ng pananaliksik, wika, ay itinuturing itong pangkat ng wika na maaaring pumapangkat sa malaki o maliit na pamilya ng wika. PKPM, ikomento na yan. Ano kaya ang tamang sagot? Kanino kaya iyan? Kay Sir Pat? O kay Dr. Ninya? Tingnan natin, ang kasagutan ay Sir Pat, mahusay. Para sa ikatlong bilang, nababalik tanawan ang pinag-aralan noong nakaraang linggo. Isa sa tungkulin ng wikang pambansa ay mapatatag ang paggamit ng wikang Pilipino, ang gamit sa paghahatid ng makabuluhang datos, impormasyon at deliberasyon gamit ang print media, radyo, telebisyon, pelikula at social media. PKPM, ikomento na yan. At ang tamang sagot? Siyang tunay, grade 11. Sir Pat ang kasagutan. Ika-4 na bilang. Mahuhusay ang grade 11 Ayon sa kanya, hindi sana tayo magpaalon sa halip na ialon, magsagwan sa halip na sumagwan at mamangka sa halip na bangkain. PKPM, ikomento na yan. Suriing mabuti, nako bawal magkamali dahil ang tamang sagot ay mahusay ang inyong kasagutan. Tingnan natin ang ikalimang bilang. Galing ng grade 11. Aniya, isa sa mga gamit ng wika ay bilang instrumento sa pakikipagtalas-tasan. PKPM, ikomento na yan. Huling bilang na yan, grade 11, kaya't inyong galingan. Tingnan natin ang tamang sagot. Ayan, kay Sir Pat lang naman ang pananaw na iyan. Tunay ang galing at husay na inyong ipinamalas, grade 11. Nakatitiyak akong may isa sa gawanan ninyo ang inyong mga karagdagang gawain gamit ang inyong mga natutuhan ngayong araw. Sa puntong ito, sagutin natin ang ilang mga katanungan ng ilang mga mag-aaral tungkol sa ating talakayan. Kaya itanong mo kay Binibining Kapalar. Ayan, may nagkomento na mula sa Lawang Bato National High School. Paano po makatutulong sa aming mga mag-aaral ang kaalaman sa kasaysayan ng wikang pambansa? Tandaan mga anak, ito ang ating kasagutan. Ang wika ay mahalaga sa bawat isa. Tunay naman. Sa
saan mang aspekto ng buhay at ang kabatiran natin sa mga pinagmulan nito ay may malaking ambag kung paano natin ito pahalagahan. May malaking tulong ito higit sa inyong mga mag-aaral na bukod sa masasagot ninyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman sa inyong partikular na klase sa wika, namumulat kayo bilang kabataan sa kung paano na hanggang sa kasalukuyan na ang wika ay patuloy na nagbabago at pinagyayaman. Maaaring kayo ay magkaroon ng mga ambag sa pagpapaunlad nito gamit ang mga kaalaman sa pinagmulan ng wika bilang pagpapakita ng pagmamahal ninyo sa ating wikang pambansa. Ang ilang mga tanong, klase, dahil wala tayong sapat na oras na hindi ko masasagot ngayon ay sasagutin ng inyong guro bukas sa inyong follow-up discussion. Muli nating sagutin ang mahalagang tanong na bakit mahalagang malaman, maunawaan at mapahalagahan ang kasaysayan ng wikang pambansa. Grade 11, laging tatandaan, mahalagang tayo'y may natututunan, mahalagang malaman, maunawaan at mapahalagahan ang kasaysayan ng ating wika sapagkat una, kabilang tayong lahat sa lipunan na kung saan ang wikang ginagamit ay wikang mula noon hanggang sa ngayon ay pinagyayaman. Mahalagang maunawaan at mapahalagahan ito upang mas higit na lumawak ang ating kaalaman tungkol dito. At higit, kung may kabatiran tayo tungkol sa kasaysayan ng wika, mas magiging madali sa atin na ibahagi ito sa iba. At isapuso at matandaan na tayo ay bahagi nito at magiging instrumento kung papaano pa ito mapapanatili at mapagyayaman. Lalo na sa kasalukuyang panahon na ang wika ay kinakain ng sistema ng iba pang wika. Naintindihan ba, grade 11? Binabati ko kayo, grade 11, dahil natamo ninyo ang mga sumusunod na kasanayan. Nasusuri ang mga pananaw ng iba't ibang mga author sa isinulat na kasaysayan ng wika at ang ikalawa, mahusay dahil nakapagbibigay kayo ng sarili ninyong opinyon at pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa. Para sa inyong karagdagang gawain ngayong araw na isasagawa lagi ng may ngiti sa inyong mga labi at pagmamahal para itong inyong mapagtagumpayan sa tulong at gabay ng inyong mga guro at inyong mga magulang, panoorin lamang ang ilang pahayag ng mga manunulat at ang kanilang mga pananaw. Naririto ang link. Yan, sa itaas. Isulat lamang ang inyong mga reaksyon hinggil dito sa inyong sagutang papel na ilalahad ninyo sa inyong follow-up discussion bukas. Panooring mabuti at unawain. Grade 11, ako'y natutuwa at hanggang sa uli kasama ko kayo. Kapit lang, laban lang, katuwang ninyo ako, ang inyong masayahing guro sa Filipino upang ang iba't ibang kaalaman sa ating sariling panitikan ay ating mabalikan at tuluyan pang mapagyaman. Laging tatandaan, walang suliranin na walang kalutasan. Ang kaalaman, dapat yan pinagyayaman, kaya't anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Sulong edukalidad. Hanggang sa muling pagkikita, grade 11, paalam!